Sa isang mansyon na nagkakahalaga ng 4 na milyon sa Los Angeles, California, ay may umalingaw-ngaw na mga iyak ng mga sanggol sa likod ng mga ginintoang pader, kung saan may 6 na yaya, 16 na mga toddlers, at walang katapusang surveillance. At ang isang mag-asawang Chinese na iginigiit na sila ay pamilya. Ngunit nang ang isang sanggol ay isinugod sa ospital na may malubhang pinsala at nag-aagaw buhay, ang katotohanan ay nahayag. Dahil natuklasan ng FBI ang isang madilim na lihim na hindi maiisip ng sinuman. Nagsimula ito noong May 2025 nang may isang sanggol na 2 buwan pa lamang ang dumating sa Los Angeles Hospital na may bali, tahimik at na-diagnose ng mga doktor na ang bata ay nagtamo ng pagdurugo sa utak at pinaghihinalaang may nangyaring pang-aabuso. Kaya naman agad nilang inabisuhan ang mga kapulisan. Alinsunod sa pangunguna ng mga tauhan ng hospital, ang mga opisyal ay nagmaneho patungo sa malawak na Arcadia Mansion na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Mapapansin sa labas na may mga surveillance camerang nakakabit at nagbabantay ang mga surveillance camera sa bawat sulok ng mga ari-arian. At sa gate ay may nakapaskil na nagwa-warning na ang lugar ay binabantayan ng mga armadong security. Ngunit kung ano man ang nasa loob ay mas masahol pa kaysa anumang inaasahan nila. Dahil bukod sa sugatang sanggol, ay may natuklasan pa ang mga opisyal na 15 mga bata. Lahat ay magkakaparehong kinalbo, na inalagaan ng 6 na yaya. Kaya naman ang mga kapulisan ay nagsabi, hindi ito mukhang bahay, dahil parang may kakaibang bagay na nangyayari dito. At nang suriin ng mga kapulisan ng surveillance tape mula May 5, ang ebidensya ay nakakagigil. Makikitang ang 56 na taong gulang na Chinese nanny na si Lee Chun-mei na nakuhanan ng kamera na marahas na niyuyugyog ang ulo ng sanggol. Hinahampas ito hanggang sa bumagsak at mawala ng malay ang bata. Ang nakakapagtaka lang ay ang sinasabing mga magulang ng sanggol na sina Sylvia Jiang na 38 taong gulang at ang kanyang 65 taong gulang na asawang si Go Junshan na pinapanood lamang ang eksena. Hindi sila nakikialam, hindi humihingi ng tulong o inawat man lang ang yaya. Sa napakahabang araw na yon ay wala silang ginawa. Hanggang ang sanggol ay dumanas ng seizure, kaya naman napilitan silang isugod ang bata sa hospital. At hindi nag-iisa ang sanggol na ito sa loob ng mansyon na yon, dahil natagpuan ng kapulisan ang 6 pang bata na nakatago sa pag-aari ng mansyon, kasama ang na-ospital na sanggol. Lumalabas na may kabuuang bilang na umabot sa 22 bata ang kanilang natagpuan. At iginiit ni Sylvia Jiang na ang lahat ng 22 bata na ito ay kanya. Sinabi niya sa kapulisan na gusto niyang magkaroon ng malaking pamilya. At nang suriin ng opisyal ang bawat papeles ng birth certificate, ay nakalista si Sylvia Jiang bilang ina at si Xuan ang ama. At ang mga bata ay nasa edad mula 2 months hanggang 13 taong gulang. Ngunit ang mga batang nasa loob ng mansyon na kanilang nadatnan ay mga batang wala pang 3 taong gulang. At ang lugar kung saan sila pinanganak sa Amerika ay nagkalat sa iba't ibang lugar. At ang pagitan ng kanilang kapanganakan ay masyadong maliit ang agwat. Kaya naghinala ang kapulisan na imposibleng ipagpuntis silang lahat ni Sylvia. At noong May 9, 2025 ay tuluyang inaresto sina Sylvia at Xuan sa mga kaso ng felony of child endangerment at neglect. Kasama na ang child abuse. Samantala ang yaya na si Lee Chun-mei ay tumakas at nanatiling fugitive. Hindi nagtagal ay natuklasan pa ng mga investigador ang isa pang layer. Dahil ang Arcadia Mansion ay higit pa sa isang tirahan. Dahil ito ang headquarters ng Mark Surrogacy, isang ahensyang nag-aayos ng mga sanggol sa pamamagitan ng mga surrogate mothers. At si Sylvia Jiang ang nagpapatakbo nito. At sa naitalang 22 bata na ito, naniniwala ang kapulisan na 1 o 2 lamang sa mga bata na ito ang tunay na ipinanganak ni Sylvia at ang iba ay dinala ng mga surrogate mothers. At kumalat sa US ang balita tungkol sa 22 bata na ito na dinala sa bahay ampunan. At ang kaso na ito ay umabot sa maraming estado ng Amerika. At nagkaroon ng hinala ng human trafficking. Kaya ang FBI ay nakialam. At isang kaso ng child abuse ang kanilang sinisiyasat. Ngunit nakakagulat na pagkalipas lamang ng 4 na araw, sina Sylvia at Xuan ay nagpiyansa ng tig $500,000.
o mahigit 29 million each sa peso at saka nakalaya. Samantala, naghihintay naman ang FBI sa kanyang susunod na hakbang. Unang ikinasal si Sylvia Jiang sa isang lalaking 40 taong gulang at mas matanda sa kanya, na imigrante ng Estados Unidos, kung saan ipinanganak ni Sylvia ang kanilang unang anak na babae noong 2011. At pagkaraan ng 10 taon ay nagdiborsyo sila. At ang kanyang kinakasamang si Go Junxuan ay iba. Mas malaki ang tanda sa kanya, mas mayaman at may malalim na koneksyon. Ipinanganak sa Xinjiang, China, at sa kanyang huling bahagi ng edad na 30s, ay nagmamay-ari na siya ng napakaraming kumpanya. Sumali sa isang Federation of Industry and Commerce at naging miyembro ng Communist Party. At sa Southern California Chinese community, siya ay isang kilalang tao. Dumadalo siya sa mga high-profile na pagtitipon at nakikiisa sa mga tungkulin sa pamumuno sa kalusugan sa maraming organisasyon. Kabilang ang Xinjiang Chamber of Commerce USA. At madalas na lumalabas ang kanyang pangalan kasama ang mga negosyanteng mayayaman, makapangyarihan at edukado. At sa California, siya ay nagpapatakbo ng isang real estate firm na may maayos na mga record at pinatotohanan ng mga empleyado. At ang higit sa 100 mga ari-arian sa Los Angeles ay nakamit niya sa pamamagitan ng mga kumpanya ng Shell at mga foreclosure na auction. Ang Arcadia State ay napakalaki na may 9 na silid tulugan, 11 banyo, at higit sa 10,000 talampakan na luxury, isang pool, nagagandahang hardin, isang bodega ng alak, at isang garahe na may 3 sasakyan. At ang halaga nito ngayon ay $4.2 million o 243 million sa peso. Ngunit ang loob nito ay hindi tulad ng bahay ng isang pamilya. At sinabi ng isang dati nilang empleyado na sinusubaybayan ni Xuan ang mga tauhan sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Ang opisina ng Mark Surrogacy ay pinaandar sa labas ng isang silid tulugan. At naalala ng mga kapitbahay ang ilang mga kotse na madalas na nakapila sa driveway sa maghapon, na may sakay na matatanda na patuloy na dumadalaw at umaalis. At nang binisita ng mga reporters ang lugar, ay nakakita sila ng mga laruan, diapers, at feeding bottle na nagkalat sa mga sahig, maging sa reception-style front desk. At sa labas ng bakuran ay makikitang nagkalat ang mga baby walker. At hindi ito mukhang isang bahay, mukha siyang isang baby factory. At sa panayam ng mga reporter kay Sylvia Jiang, tinanggihan niya na may human trafficking. Sinabi niya na ang pagsaksi sa one-child policy ng China ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na bumuo ng isang malaking pamilya na matagal na niyang pinapangarap. At sinabi pa niyang kaya nilang buhayin ang mga batang yon, kaya din daw nilang alagaan ng mabuti. At kung ang ibang tao daw ay ayaw na magkaroon ng mga anak, sila naman ay pinili nilang magkaroon ng higit pa. At binigyan din niya na siya at ang kanyang asawa ay parehong US citizen. Ngunit hindi nagtagal ay maraming mga surrogate mothers ang naglabasan at nagpakita ng kani-kanilang mga larawan. Si Kayla na isang 27 taong gulang na mula sa Texas ay nagsilang ng sanggol para sa mag-asawa noong nakaraang March. Nang marinig niya sa balita na ang mga bata kasama ang kanyang isinilang ay inilagay sa foster care, siya'y nadurog. At mula nang siya'y nanganak, sinabi niya na may naramdaman siyang hindi maganda. Dahil noong araw daw na yon ay dumating si Sylvia, ilang oras na late ayon sa kanilang usapan. At halos hindi man lang daw ito tumitingin sa sanggol. At bago ito umalis ay nag-abot si Sylvia sa kamay ni Kayla ng $2,000 cash o maaaring 100,000 sa peso. At wala umano siyang nakitang emosyon ni Sylvia tulad ng pakiramdam ng isang tao na desperadong magkaroon ng isang anak. At ang ikinikilos ni Sylvia noon ay purong transaksyon lamang. Ngayon si Kayla ay humihingi ng tulong para makalikom ng pondo para ipaglaban ang kustodiya ng sanggol. At ang isa pang surrogate mother na si Vanity ay nagsabi na siya ay nakipag-ugnayan sa Facebook sa isang taong gumagamit sa alias na Linwei para kay Sylvia Jiang, na nagpo-post bilang isang walang anak na babaeng desperadong magkaroon ng isang sanggol. Inalok ni Sylvia si Vanity ng $55,000 o mahigit 3 milyon sa peso, plus libreng pabahay sa panahon ng kanyang pagbubuntis. Pumayag naman si Vanity, ngunit sa buong pagbubuntis niya ay bihira niyang makita si Sylvia o Xuan.
Dahil karamihan sa komunikasyon ay nagmula sa mga empleyado ng Mark Surrogacy at ang tanging pagkakataon na nakilala niya si Xuan ay sa isang contract signing, kung saan siya at si Sylvia ay pinangalanan bilang kinikilalang mga magulang ng bata. At sa huling bahagi ng kanyang pagbubuntis ay nadula si Sylvia, kung saan ipinakita niya kay Vanity ang isang larawan ng isang 10 taong gulang na batang babae. At ito ay kanyang anak mismo. Gulat na gulat si Vanity sa kanyang natuklasan dahil ang buong akala niya ay tinutulungan niya ang isang mag-asawang walang anak. At doon ay napagtanto niya na si Sylvia ay may mga anak na. At ang iba pang mga surrogate mothers ay nagsabi ng mga katulad na kwento. Ang isa ay sa Los Angeles, na nagdala ng 2 bata para sa kanila noong 2002 at 2004. Ang isa naman sa Florida, na dumanas ng malubhang komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis at nanganak ng patay ang bata. Pagkatapos ay sinabi ni Sylvia kay Blanty na magpasya siya para sa kanyang sarili at pagkatapos ay bahala na siya sa buhay niya. Matapos noon si Sylvia at Xuan ay hindi na nagpakita pa sa hospital. Sa Pennsylvania, isa pang surrogate mother ang kasalukuyang nagdadalang tao sa loob ng mahigit na 6 na buwan na nalulungkot nang malaman ang katotohanan. At ang malaking katanungan ay kung paano napapamahalaan ng isang mag-asawa ang napakaraming surrogacy mother na ito ng sabay-sabay. Ang sagot ay nasa kamay ng surrogacy law ng Amerika, na walang mga pamantayan at ang bawat estado ay nagtatakda ng sarili niyang batas, kung saan ipinagbabawal ng New York ang commercial na surrogacy hanggang 2021. At sa Michigan naman ay tinuturing pa rin kriminal ang kontrata ng surrogacy. Ngunit ang California ang pinakamaluwag na estado sa bansa. Dito ang tatayong mga magulang o aampon ng bata ay maaaring ilista sa birth certificate ang kanyang pangalan bilang tunay na mga magulang bago ipanganak ang bata. Ibig sabihin, ang mga surrogacy ay hindi kailanman magiging legal na ina. At ang pagsisimula o pagtatayo ng isang surrogacy agency ay hindi nangangailangan ng lisensya. Walang mga kwalifikasyon, walang background checks. At sa pagitan ng 2014 at 2020, 1/3 sa lahat ng kliyente ng surrogacy ay nagmula sa ibang bansa, na may 41% sa kanila ay mula sa bansang China. Sa China, ipinagbabawal ang surrogacy. Ang mga taon ng one-child policy ay nag-iwan sa maraming pamilya na may isang tagapagmana lamang. At ang pangunahing kliyente ay malungkot na mag-asawa, pamilyang mga baog, at magkaparehas na kasarian na pumupunta pa sa ibang bansa. At ang pinakapang-akit dito ay ang American Birthright Citizenship, kung saan ang bawat bata na ipinapanganak sa bansang Amerika ay nagiging citizen. Kaya maraming Chinese-US surrogacy agencies na kadalasang pinapamahalaan ng mga Chino sa market ng hayagan. At ang kasong ito ay ibinahagi online na naglalarawan kung paano ang isang Chinese na mag-asawa na nagbukas ng oportunidad para sa US citizenship, kung saan isang surrogate ang magbubuntis habang pinapangasiwaan ng ahensya ang lahat, kabilang ang mga legal na papeles, birth certificate, at maging ang pag-escort sa mga bagong silang na sanggol pabalik sa China, dahil ang mga magulang ay hirap makakuha ng visa. At mukhang hindi talaga ito pagbuo ng isang pamilya, at parang mukhang online shopping para sa mga sanggol. Gayunpaman ay pinipilit pa rin ni Sylvia Jiang na sa kanya ang bawat bata, at ang Mark Surrogacy ay nagtatrabaho lamang para sa kanya at kay Xuan. At inulit pa niya na wala daw labag sa batas tungkol sa pagnanais na magkaroon ng isang malaking pamilya. Ngunit ang katotohanan ay nagsiwalat ng isa pang kwento. 15 paslit na nagsisiksikan sa iisang mansyon. Lahat ay kinalbo, inaalagaan ng magkakarelyebong mga yaya. At ang surveillance ay nagpapakita kung paano sila tratuhin, kung saan sila pinapalo, sinasampal, at kung minsay persahang pinapa-squat. Ito ay hindi isang tahanan. Ito'y industriya ng paanakan. Bawat sanggol ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100,000 o mahigit 5 milyon sa peso. Kasama na doon ang surrogate fees, medical bills, at child care. At sa loob ng 3 taon, hindi bababa sa 17 bata ang ipinanganak na nakumpirma. Halos $2 million ang nagastos. Ngunit ang nakakadurog lang ay pinahihintulutan ng mag-asawa ang patuloy na pang-aabuso sa ilalim ng kanilang bubong. At ngayon ang FBI ay patuloy na sinisiyasat ang mag-asawang sina Sylvia at Xuan na nagpo-produce ng babies for sale.
Ngunit ngayon ang malinaw na sina Sylvia at Juan ay ginawang negosyo ang pagpapadami ng anak, pagre-recruit ng mga surrogate mothers, pangungontrata, pagkuha ng mga yaya at buong serbisyo ng operasyon na humahalin tulad sa isang pabrika. Gayunpaman hindi kinumpirma ng FBI kung ang lahat ng 22 bata ay galing sa mag-asawa. Ngunit sigurado sila na isa o dalawa sa mga bata ang ipinagbuntis ni Sylvia. Ngunit bilang mga operator ng isang surrogate agency, nagkaroon sila ng access sa mga sperm at eggs ng mga kliyente. At kung trafficking naman ang motibo, sino ang potensyal na mga buyers? May nakapagsabi na ito yung mga mayayamang Chinese family na gumagamit ng mga channel sa black market. At ang isang bagong panganak na US citizen ay maaaring ibenta sa halagang libo-libong dolyar. Ang isang kaso noong 2023 ay nagpa-alarma matapos ang isang surrogate mother ay maghahatid ng bata sa mga estranghero. Ngunit hindi sina Sylvia o Juan ang dumating upang kunin ang sanggol na may dalang notaryong authorization. Iniulat ito ng isang abogado sa kapulisan ngunit walang nangyari. At noong July 2024, iniulat ng mga kapitbahay na nakarinig sila ng isang babaeng sumisigaw sa mga bata sa loob ng mansyon. Ipinakita ng mga kapulisan ang call records ng ulat, ngunit hindi malinaw kung may tumugon sa kanila. Mabilis ding kumalat ang mga haka-haka sa internet. May ibang naghihinala tungkol sa organs trafficking. May iba naman nag-iisip na baka may sakit si Juan at sinusubukang gumaling sa pamamagitan ng stem cell mula sa kanyang mga sariling mga anak. At magpasa hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung ang 24 na natukoy na mga bata, kabilang ang pinanganak sa Florida at pinagbubuntis sa Pennsylvania, ay ang buong bilang. At kung sa legal na paraan ng pagbabasihan, kahit na sina Sylvia at Juan ay nanatiling mga magulang ng mga bata na may kontratang pinirmahan maging sa birth certificate, ay may karapatan pa din ang mga tunay na magulang na bawiin ang kustodiya ng mga bata kung sakaling mapapatunayan na may pang-aabuso ng human trafficking. Ang California ay ang economic powerhouse ng Amerika na mas malaki kaysa sa karamihang mga bansa. Ngunit sa paghahabol sa kita, pinahintulutan nila ang surrogacy ng malaya. At sa buong Amerika ang mga tao ay naghati-hati ng mga opinyon. Ang ibang sumusuporta dito ay tinawag itong himala para sa mga pamilya. Sinabi naman ng mga kritiko na ginagawa nitong kalakal ang mga bata at mga babae. Samantalang sa New York ay ipinagbabawal ito hanggang 2021, habang tinuturing ng Michigan na kriminal ang kontrata ng surrogacy. Ngunit tinanggap ito ng California na iniwang bukas ang pinto para sa mga nangangarap na magkaanak. Ang kasong ito ay maaaring dulo lamang ng malaking tipak na yelo, ngunit ito ay nagsisilbing babala para sa mga walang malinaw na batas. Kaya sa ngalan ng kayamanan at kalayaan, ang mga bata nga ba ang magpapatuloy ng isang pangarap o isang paninda na binebenta sa isang business deal? Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.